Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Tingnan natin Scorpio kung ano ang message sa'yo ng lunar eclipse and solar eclipse ngayong September 7. So sa Sunday meron tayong lunar eclipse and then sa 21 ng September meron tayong solar eclipse. So moon in sun tayo na eclipse. Tingnan natin. Para to sa lahat ng Scorpio. Scorpio. Okay, Scorpio. Scorpio, first card mo dito is focus on your strengths. Okay, mag-focus ka daw sa kung ano yung lakas mo, kung saan ka magaling. Okay. Oops, sorry. And second card natin, wow, Scorpio, abundance. Abundance and focus upon your strength. Okay, Scorpio, tingnan natin. Okay, so sinasabi ng bara sa'yo dito ng first two cards mo, Scorpio, na kinakailangan mo daw na mag-focus sa kung ano yung lakas mo. Huwag kang mag-focus sa weakness mo. Mag-focus ka sa kung ano yung pwede mong magawa. And abundance, sinasabi ng baraha, mag-focus lang tayo sa lahat ng biyaya, pagpapala na dumating sa atin or dumarating or darating pa. Huwag tayong masyadong mag-focus doon sa mga wala pa sa atin. Okay? And be thankful and grateful sa lahat ng blessings, abundance na darating sa atin. Okay, first card natin is Judgment. Second is Temperance. Focus. Okay, ito yung mga focus natin ha. Princess of Wands. And then Death card. I hope nakikita nyo guys ha. Pasensya na kung hindi nyo masyadong makita. And sa ilalim mo dito is High Priestess. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, Scorpio, na kailangan mo daw mag-focus sa future. Okay, parang sinasabi na mayroong mga Scorpio na hindi maganda yung past nila. And yun, so nandito yung High Priestess, sinasabi parang huwag tayong masyadong nakafocus sa mga past issues, events. Kailangan nating mag-focus sa future and current situation. Judgment. Sinasabi ng bara sa'yo dito na kung tayo ay magkakaroon ng chance na magkaroon ng desisyon, or may choice tayo sa buhay, sinasabi ng bara sa'yo dito, Scorpio, na halimbawa, kung nasa crossroad ka, marami kang gustong gawin, maraming desisyon ka na kailangan na gawin, sinasabi ng baraha, mag-focus ka doon sa positibo. Okay, huwag kang padadala sa emosyon, sa pressure na magpo-focus ka sa negative. And Temperance, sinasabi ng baraha, maganda to, huwag tayong masyadong magpadalos-dalos, and at the same time, kailangan nating magpasensya. And at the same time, kailangan mo rin na bigyan ng sarili mo ng timeline. Halimbawa, gusto mong magtagumpay sa buhay and nagmamadali ka. Ito yung sinasabi ng baraha na dahan-dahan ka lang daw. Okay? Princess of Wands, sinasabi ng baraha sa'yo na prioritize happiness, prioritize yourself, prioritize kung ano yung nagpapakilig sa'yo. I-prioritize mo daw, Scorpio, kung ano yung nagbibigay sa'yo, or ano ba yung rason kung bakit ka bumabangon everyday? Ano ba yung rason kung bakit ka masaya everyday? And Death card, sinasabi ng Death card na yan na doon sa mga Scorpio na maraming mga nag-end sa inyo, like end of relationship, end of goals, or mga, parang kasi to is transformation may mga changes siguro sa buhay nyo na hindi nyo kontrolado. Mag-focus ka na lang sa kung ano, halimbawa natapos yung relationship, natapos yung kontrata, natapos yung kung ano man siya,
yung iba parang ilalagay yan sa negative. Pero sa'yo, sinasabi ng barahan na focus ka na lang. Like, nawalan ka ng trabaho, okay, nawalan ka ng trabaho, so may time ka para makapag-relax ng ilang araw, ng ilang linggo, and back to normal, maghanap ka ulit ng trabaho, parang ganun. Relationship, nakipag-iwalay sa'yo, so baka, ano na to, baka redirection yan ng ating Panginoon, na sinasabi ng Panginoon na that relationship ay hindi para sa'yo. Diba? So, ilagay mo na lang sa positive kung ano yung mga posibleng matapos or magsimula sa buhay mo. Okay, abundance. Tingnan natin. Ano ba ang abundance, prosperity na darating sa'yo? So, yun. Scorpio, good luck kasi sinasabi ng bara sa'yo na Queen of Swords, kung ano man daw na ginagawa mo sa ngayon, kung ano man na direksyon ang tinatahak mo sa ngayon, sinasabi ng bara sa'yo dyan na eto ay nasa tamang direksyon ka, eto ay magdadala sa'yo ng sobra-sobrang abundance, fulfillment of dreams, wishes, and money. So, ibig sabihin, kung ano man ang mga plano mo, diba? Parang sinasabi sa'yo dito, Scorpio ng baraha, na ano man ang plano mo, ano man ang direksyon na tinatahak mo sa ngayon, ano man ang pinaplano mo, eto ay makakatulong sa'yo para matupad yung mga pangarap mo sa buhay. At the same time, magkakamal ka ng pera, makakahawa ka ng malaking halagang pera, dyan sa direksyon na yan na tinatahak mo, and dyan mo matutupad yung mga pangarap mo sa buhay. And Four of Swords, sinasabi ng bara sa'yo dito na in the near future, maybe 4 months from now, so December, possible na magkaroon ka ng malaking halagang ipon, pera, or maybe yung pinakamatagal dito, Scorpio, is 4 years. So, within 4 years, sinasabi ng barahan na possible na makatanggap ka ng abundance, prosperity, and sinasabi ng barahan na maraming mga signals, synchronicities from your helpers, guides na posibleng makakatulong sa'yo. So, be excited, okay? Yun yung parang sinasabi ng abundance dito na you are lucky because kung ano man itong direksyon na tinatahak mo, talagang ito ay magdadala sa'yo ng financial peace and harmony. No more worries. Kung ngayon nag-aalala ka para sa future mo, etong future daw na darating sa'yo, etong abundance na darating sa'yo, ay magdadala to sa'yo ng excitement, ng confidence, magdadala to sa'yo ng peace and harmony, magdadala to sa'yo ng parang power, 'di ba? Magdadala to sa'yo ng ng strength. Like halimbawa sa pera, yun nga. Basta kung ano man yan na ginagawa mo sa ngayon, ituloy mo lang kasi dyan ka pwedeng kumita ng malaki, dyan ka magsisimula para yumaman, yan yung stepping stone mo para magkaroon ng relationship or para magkaroon ng pera, yan yung stepping stone mo para maabot yung mga pangarap mo sa buhay. Okay? Thank you guys for watching. Bye!